po, ay ko rin po pala nagpapasalamat sa Lord dahil po sa isang pribilehiyo na makapagbahagi po ng kanyang salita sa sa buhay po ng ating mga pastor sa pag-share po ng platform nila sa akin. Ako po ay nagpapasalamat sa kabutihan ng Diyos. At ngayon po, sige po, tayo po yung magsisimula. Sino po dito ang handa ng makinig ng kanyang salita? Sumigaw nga po ng Hallelujah! Hallelujah! Ayan. Sige po, sa araw na ito, sa gabing ito, ang title po natin ay Mature Christian versus Immature Christian. So pag-uusapan po natin kung ano po ba yung pinagkaiba, ano ba yung difference ng mature na Kristiyano sa immature na Kristiyano. Amen po. Ayan, sabi po dito, maturity generally refers to the state of being developed. Ang maturity po, katulad po sa atin, nung tayo po yung bata, tayo nagmamature yung physically natin, emotionally, mentally po natin, nagmamature po tayo. Sabi nga po sa science, ang atin daw pong tayo daw pong mga tao, at 25 years old, dun pa lang po na-develop ang frontal lobe natin. Doon pa lang na-develop yung ating utak. Kaya po ang mga kabataan, ang mga youth, tayo pong mga youth, kaya may mga times na mayroon tayong impulsive decisions kasi hindi pa tayo fully develop yung ating frontal. Kaya po yung ating mga anak, kaya yung ating pong mga anak, diga po tayo din po bilang tayo ay tumatanda na. Nung kabataan po natin, marami tayong maling decision sa buhay. Bakit? Kasi hindi pa develop yung frontal lobe mo. 25 years old siya na-develop. Kaya po sabi dito, maturity generally refers to the state of being developed. Tayo po, nade-develop po tayo, nagmamature tayo. Pero sa spiritual po, sabi dito, lahat tayo ay nasa proseso. Hindi po agad-agad na matured Christian ka na. Hindi agad pagising mo, nag-pray ka, Lord, make me mature. Kinabukasan, nasa peak ka na ng maturity mo, hindi po ganun. Sabi po dito, lahat tayo ay nasa proseso pa rin, pero dapat meron tayong improvement. Merong improvement dapat yung ating laharin, yung ating standing as a Christian. Merong improvement, may pagbabago. Hindi tayo nag-i-stay, di ba? Sabi nga, meron tayong, ang una muna members, bago ka maging san, di ba? Yung pinaka-top-top san, kailangan natin mag-develop. Kung nga dati, members tayo, di ba? Pag nagpe-praise worship, nung members pa lang tayo, hagaran lang tayo. Nung ikaw ay nataas na yung kamay mo, natalon ka na, nagde-develop, nag-mature. Sabi po dito, dapat meron tayong improvement sa ating pong bilang po tayong Kristiyano, merong i-improve sa atin. Kung iniisip po natin na minsan naisip po natin, alam ko ng lahat, ganito yung frequency ng church, ganito yung ating ina-attendan, ganito yung narinig natin sa seminar. Pero hindi pa rin po talaga tayo na nasa pinaka-rurok ng ating maturity. May mature pa po tayo. Meron pa rin po tayong i-improve sa ating spiritualidad, sa ating pong lahat ng ating ginagawa, meron pa po tayong i-improve. Ano nga po ba yung pinagkaiba ng mature Christian sa immature Christian? Tanungin nyo nga po yung katabi mo, mature ka na ba? Mature ka na ba? Sagutin nyo po. Ayan. So, ang pinagkaiba po, meron po ako ditong ilan. Disclaimer lang po ha. Ako po ay tinuturuan din po ng Panginoon. Hindi po ibig sabihin na tinuturo ko po ang maturity. Talagang matured na rin po. Ako po ay tinuturuan din po tayo lahat ng Panginoon. Amen po ba? Amen. So, number 1, mature Christians ask God to give them strength to endure the hardship of the situation. Sabi po dyan, mature Christians ask God to give them strength to endure the hardship of the situation. Amen. Ang mga mature na Kristiyano, humihingi sila ng kalakasan sa Panginoon para sila ay ma-endure nila yung mga kahirapan sa mundong ito. Ano naman po yung immature Christians? Immature Christians ask God to remove them out of the situation. Sign pala na immature tayo, ang prayer natin, Lord, tanggalin niyo po ako sa ganitong sitwasyon. Tanggalin niyo po ako sa ganitong pagsubok. Immature pala yun. Ang tunay na mature na Kristiyano, ikaw ay humihingi sa Panginoon ng kalakasan para ma-endure mo yung hardship. Amen. Amen po ba? Amen. Kasi po sabi ng Panginoon sa mundong ito, in this world you will have troubles. But take heart, I have overcome the world. Meron po talagang maranasan tayo mga katakot-takot na pagsubok, pero ano po yung prayer natin? Lord, give me strength to endure this hardship. Amen. Hindi yun natin pinapanalangin na, Panginoon, alisin niyo po ako dito. Kasi hindi tayo matututo kapag nasa comfort zone tayo. Hindi tayo matututo kapag ginhawa lang ang buhay.
Walang satisfaction kapag yung ginawa mo, yung buhay mo ay madali lang. Hindi ka satisfied kapag ang bilis mo lang makaalis sa ganitong sitwasyon. Di po ba? Parang wala lang. Dumaan ka lang. Pero grabe, yung fruit, yung mangyayari sa'yo kapag nanalangin ka sa Panginoon, "Oh Lord, give me strength to endure this hardship." Panginoon, bigyan niyo po ako ng kalakasan para ma-enjoy ko yung hardship, yung kahirapan. Kasi Lord, given na alam ko po na mahirap sa mundong ito, but Lord, bigyan niyo po ako ng kalakasan para makaalis sa ganitong sitwasyon. Bigyan niyo po ako ng kalakasan para matiis ko yung sitwasyon na ito. Hindi natin pinagpe-pray bilang mature na Kristiyano na, "Lord, tanggalin mo ako sa sitwasyon na to." Hindi natin siya pinagpe-pray na ganun. Ang matured na Kristiyano, pinagpe-pray niya na bigyan siya ng kalakasan ng Diyos. Amen po ba? Amen. At alam po natin na tayo po'y pagtatagumpay ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Pangalawa po, mature Christians win souls and make disciples. Mature Christians win souls and make disciples. Ang mga mature na Kristiyano, sila ay nagwiwin ng kaluluwa. Amen. Sila ay nag-share ng gospel at sila ay nagme-make ng disciples. Amen. Amen po ba? Sa kabilang banda naman po, immature Christians refuse to do the Great Commission. Amen po ba? Ito po ay case-to-case basis. Meron po kasi na talagang nandiyan na yung resources. Kunyari po, ganitong panahon, wala kang pasok. Ganitong panahon, wala kang trabaho, wala kang pasok. Tapos ito yung time para makapag-share ng Word of God. Minsan kasi may excuse tayo, "Ay, pagod ako sa trabaho." Ganon. Alam niyo po, minsan binibigyan na sa atin ng Lord yung mga kailangan natin. Ngayon, itong opportunity na walang pasok, pwede tayo mag-win souls. Pwede tayo mag-make disciples. Yung kapitbahay natin, pwede nating sharean. Amen po ba? Amen. Kasi, sabi po dito, ang mga mature na Kristiyano, nag-win souls sila. Kasi ito po yung Great Commission sa atin ng Panginoon. Immature Christian pala tayo kapag ninineglect natin yung Great Commission. Bakit? Kasi binigyan ka na ng Lord ng utos. Ito na yung pinaka-Great Commission sa lahat. Amen po ba? Wala po tayong excuse. Amen po ba? Sa trabaho, kung wala kang oras na puntahan sila sa bahay habang nasa workplace ka, habang nasa marketplace ka, pwede mo silang tapikin, sharean. Pwede ka mag-share sa kanila. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Amen. Amen. Ayan po. Pangatlo, mature Christians become disciples. Sabihin mo nga po sa katabi mo, disciple ka na ba? Disciple ka na ba? Ibig sabihin, mature ka na kasi nagpapa-disciple ka. Amen po ba? Amen. Sabi po dito, mature Christians make disciples. Mature Christians become disciples. Tayo po ay nagiging disipulo na ng Panginoon. Kaya po tayo, lahat tayo nasa D1, lahat na tayo nasa D3, tayo po ay nagmamature na pala. Amen po ba? Amen. Kasi hindi na tayo nagre-rely lamang sa nalalaman natin. Hindi lang tayo nagre-rely sa mga knowledge na alam natin, kundi gusto nating magpaturo. Amen po ba? Amen. Sign na mature ka na ay ikaw ay handang umupo. Amen po. Yes. Ikaw ay handang makinig. Handa kang magpaturo sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Sa kabilang banda po, immature Christians refuse to be discipled. Hindi nila tinatanggap, ayaw nila magpa-disciple. Ay, alam ko na yan. Alam ko naman na yung tinuturo ni Pastor, na pakinggan ko na yan sa tinuro niya no Sunday. Hindi po ganun. Amen po ba? Tayo po ay nagpapa-disciple sa Panginoon. Amen po? Amen. Number 4. Ito po pala hindi. Number 4. Mature Christians read the Word of God as a mirror. Amen po ba? Amen. Amen. Ang mature na Kristiyano, binabasa niya ang salita ng Diyos Amen. bilang isang salamin. Amen po. Amen. Kapag nagbabasa ka ng Biblia, malalaman mo na matured ka na kapag binabasa mo ang Bible na parang salamin siya. Nakikita mo yung sarili mo sa Bible. Amen. Ay, ako to. Ano naman po yung immature Christians? Immature Christians read the Word of God as a sword for other people. Immature Christians read the Word of God as a sword for other people. Binabasa mo ang Biblia dahil gusto mong may patamaan ka. Amen, hindi po tayo ganun. Amen po ba? Amen. Kapag nagbabasa ka ng Bible, hindi ka nagbabasa na, ay, si Angeline to. Ay, si Andre to. Ay, si Mark Clinton to. Hindi po ganun. Amen po ba? Kapag nagbabasa tayo ng Biblia, hindi natin intensyon na may patamaan. Amen po ba? Pero na lamang sa preaching, talagang matatamaan po tayo. Pero habang nagbabasa ka ng Word of God, hindi ka nag-iisip ng ibang tao. Amen. Amen po ba? Iniisip mo yung sarili mo, Panginoon, ako po ito. Lord, ako po yung sinasabi mong mangmang sa Proverbs. Amen. Amen. Hindi po yung ibang tao, ikaw muna. Amen po ba? Amen. Ang mature Christians po,
binabasa ang salita ng Diyos bilang isang salamin at hindi isang sword, hindi po isang tabak. Amen po ba? Amen. Number 5, matured Christians constantly seek God. Matured Christians constantly seek God. Pag sinabing constantly, hindi nagbabago. Lagi mong sinisik ang Panginoon. Amen po. Malalaman natin na tayo ay matured Christian na kapag hindi nawawala sa ating routine ang pagsik sa Panginoon. Hindi tayo pumapayag na, Lord, sa buong araw na ito, hindi kita makita, hindi kita masik, hindi ko maranasan yung pag-ibig mo, hindi ko maranasan yung instruction mo, hindi ko marinig yung boses mo. Amen po ba? Ano naman po ang immature Christians? Immature Christians seek God only if they have time. Malalaman natin na immature Christian tayo kapag may oras lang tayo tsaka tayo magsisik sa Panginoon. Ay, ako'y busy ngayon. Ang dami kong schoolworks. Ang daming ginagawa sa school. Busy ako ngayon. Ang daming groupings. Kailangan ko mag-practice sa lake. Busy ngayon. Marami akong ginagawa. Busy ngayon sa trabaho. Ang daming pinagawa si boss. Sabi po dito, immature Christians seek God only if they have time. Pag may oras lang. Malalaman natin na immature tayo kapag sa loob ng isang linggo, hindi mo siya nasisik ng buong isang linggo. 3 araw lang sa isang linggo. 3 araw ka lang nagsisik sa Panginoon, 4 na araw lang, 5 araw lang. Ang pagsisik po sa Panginoon ay constant. Hindi nagbabago, constantly. Araw-araw ng buhay natin, kailangan natin ng kapahayagan na nagmumula sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Ito po ay matagpuan sa Jeremiah 29, 12-13. Sige nga po atin pong basahin. Sabi po dito, kapag daw po sinik natin ang Panginoon, matagpuan natin siya. Amen po ba? Ang Panginoon naman po sa ating buhay ay kailanman ay nanariyan para sa ating buhay. Kailanman ang Panginoon, siya ay tapat sa ating buhay. Hindi po siya nagbabago. Amen po ba? Amen. Sa Jeremiah 29, wait lang po. Jeremiah 29, 12-13. Sabi po dito, then you will call upon me and come and pray to me, and I will hear you. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. Ang Panginoon naman po, ang Diyos ay accessible. Amen po ba? Amen. Hindi po limitado ang Diyos na sa church mo lang siya matatagpuan. Sa church mo lang mararanasan yung presensya na kahit nasaan ka. Nasa bahay ka, nasa CR ka. Minsan nga po ako nagpe-pray sa CR nung ako pinapasok pa. Sa CR ako nagpe-pray. Kapag wala kang oras sa bahay, pupunta ako ng CR para manalangin. Amen po ba? Meron tayong binibigay dapat na time sa Panginoon. Amen po. Amen. Sabi dito, matatagpuan natin ang Diyos kapag hinalap natin siya ng buong puso. Amen. Accessible po ang Panginoon. Nariyan lang ang Diyos. Tayo lang ang pumipili na hindi siya isik. Amen po ba? Tayo lang yung pumipili na hindi lumapit. Pero ang Panginoon sinasabi niya sa atin harap-harapan, matatagpuan mo ko, baby Rose. Matatagpuan mo ko kapag hinalap mo ko ng buong puso mo. Amen po ba? Amen. Amen. Amen po. Yes, Lord. Pang-5 po ay pang-6. Mali po kasi aking numbering dito eh. Mature Christians are led by the Spirit. Mature Christians are led by the Spirit. Amen po ba? Lahat po tayo led ng Spirit dito kasi nandito po tayo. Amen po? Amen. Amen. Sa kabilang banda naman po, immature Christians are controlled by their fleshly impulses. Ang immature Christians ay kontrolado ng kanilang fleshly impulses. Ito po yung matagpuan sa 1 Corinthians 3:1-3. Sige po, samahan niyo po ako. Sabi po dito, ang mature daw na Kristiyano ay led by the Spirit. At naniniwala po tayo, lahat po tayo dito ay led by the Spirit kasi pinili natin pumunta dito. Amen po? Amen. 1 Corinthians 3:1-3 po. Sabi po dito, but I, brothers, ito po ay in-address ni Paul sa Corinthians kasi ito yung time na nagkaroon ng division sa church. Sinasabi nila na I follow Apollos, I follow Paul. Ito po yung panahon na yun. Sabi po dito, but I, brothers, could not address you as spiritual people, but as people of the flesh, as infants in Christ. I fed you with milk, not solid food, for you were not ready for it. And even now you are not yet ready, for you are still of the flesh. For while there is jealousy and strife among you,
Are you not of the flesh and behaving only in a human way? Ito po yung panahon na ina-address po ni Paul sa Corinthians. Sila po yung nagkaroon ng divisions. Nagkaroon po ng division ang church ng Corinto. At sila po ay sinasabi nila, ako sumusunod kay Apollo, sumusunod ako kay Pablo. Ito po yung panahon na yun. At sabi po dito ni Pablo, hindi ko ma-address sa inyo, hindi ko kayo ma-address bilang mga spiritual na tao, kundi yung mga taong makalaman. At sabi po dito, ang mature na Kristiyano ay led by the Spirit. Kapag nagmamature ka na, ang nagpapagana na lang sa'yo, ang tumatakbo na lang sa isip mo, yung katotohanan na nagmumula sa Panginoon, the truth, the Bible. Ano ba yung truth na nagmumula sa Biblia? Kapag po tayo ay immature Christians, nakokontrolado pa rin tayo ng fleshly impulses natin. Amen po ba? Amen. So ating pong asamin, lagi po nating i-goal na sa araw-araw ng buhay natin, Lord, ako po ay isang matured na Kristiyano. Amen. Amen po ba? Iwasan po natin ng maging immature. Kung dumating man po sa punto na naging immature tayo, balik lang po tayo sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Say po dito, number 6, eto na po tayo sa prayer po. Mature Christians have more time in listening to God. Ang mature na Kristiyano, marami silang oras sa pakikinig sa Panginoon. Amen. Amen po ba? Amen. Kapag nagmamature ka na, hindi na mas marami yung sinasabi mo kaya sa pagbabasa mo ng salita ng Diyos. Amen po ba? Sabi po dito, immature Christians just consume their time in speaking and they do not let the Lord speak to them. Sa Tagalog po, ang mga immature na Kristiyano, inuubos nila ang oras nila sa pagsasalita at hindi nila hinahayaang magsalita ang Panginoon sa kanila. Amen po ba? Yes. Malalaman po pala natin na matured na tayo sa pagtagal po natin sa Panginoon, sa pagtagal po natin sa paglilingkod. Malalaman po natin na mas mahalaga pala ang pakikinig kaysa sa pagsasalita. Hindi na pala tayo talaga kailangan ang goal natin. Ang sabi, mag-pray daw ng oras, 5 oras ako mananalangin, naubusan ka na ng sasabihin nun, kapatid. Wala ka nang masabi nun, malat na yung ano mo nun, yung boses mo nun. Wala ka nang laway. Amen po ba? Kaya po sabi dito, sa kabilang banda naman, immature Christians just consume their time in speaking and they do not let the Lord speak to them. Tayo po, the more that we are being matured, mas binibigyan natin ang kahalagahan yung pakikinig sa Panginoon. Paano ba tayo makikinig sa Panginoon? Sabi nga po nila, hindi po yun yung may magsasalita sa'yo. Annabelle. Hindi po ganon. Amen po. Hindi po ganon ang sinasabi na may mag-speak sa'yo talaga na marinig mo yung malaking boses ng Panginoon. Ito po ay sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Amen po ba? Sabi nga po ng ating pastor, prayer is reading the Word of God. Amen. Amen po ba? Amen. Ang panalangin ay pagbabasa ng salita ng Diyos. Amen. Dapat mas more ka sa pagbabasa kaya sa pagsasalita. Hallelujah. Amen po ba? Amen. Baka tayo po ay 2 oras na nagsasalita, wala na tayong masabi. At kapag po tayo ay more on sa pagsasalita, doon po tayo magkakamali. Amen po ba? Minsan po ako, naranasan ko po yan, nagpe-pray po ako ng oras na, kung ano na nasabi ko, mali-mali na. Nag-ano ka na sa mga prayer mo, nauutal ka na. Kasi dahil mo nang sinasabi, hindi mo na alam yung tamang salita. Amen po ba? Kaya po, sabi dito, mature Christians have more time in listening to God than speaking in prayer. Hallelujah. Pag po tayo nagmamatured na, ulitin ko po, tayo po ay mas more on sa pagpakikinig ng salita ng Diyos, sa pagbabasa. More on po tayo sa pagbabasa ng Bible. Amen po ba? Amen. Hindi po tayo more on sa pagsasalita. Amen po ba? Hayaan po natin ang Diyos ang magsalita sa atin. Amen po. Amen. Ito naman po, sa Colossians 4:2. Sige po, atin pong basahin. Sabi po dito, Colossians 4:2. Continue steadfastly in prayer, being watchful in it with thanksgiving. Sabi po dito, continue steadfastly in prayer. Ito po ay sinasabi na magbasa po tayo steadfastly. Amen po ba? Yes. Hindi lang po ito yung manalangin ka nang nakatayo ka na walang tigil, maghapon magdamag. Hindi po ganon yung pagkasalita. Tayo po ay nagbabasa ng salita ng Diyos. Sabi nga, pray without ceasing. Is kasama din po doon yung pagbabasa ng salita ng Diyos nang walang humpay.
Amen po ba? Amen. Hindi lang po tayo more on speaking. Amen po ba? Sa pagtagal po natin sa paglilingkod, sa pagtagal po natin sa pagpakikinig sa Panginoon, more on listening na tayo. Kasi gusto natin marinig yung instruction na nagmumula sa Panginoon. Ay, minsan alam na ng Lord yung ating mga kailangan. Amen po ba? At naisa po ng Diyos na tayo naman ang makinig sa Kanya. Amen po? Amen. Sabi po dito, remember that the Spirit intercedes for you. Tandaan po natin na ang Espiritu, ang banal na Espiritu ay nag-i-intercede para sa atin. Sabi po sa Romans 8, punta po tayo sa Romans 8:26. And we know that for those who tama ba? 8:36. Likewise, the Spirit helps us in our weakness, for we do not know what to pray for as we ought. But the Spirit Himself intercedes for us with groanings too deep for words. Amen po. Sa panahon na hindi po natin alam mga sabihin natin, hindi po natin alam yung mga tamang salita na ating sasabihin sa panalangin, ang Spirit po nag-i-intercede sa atin. Kaya nga sinasabi, more on tayo sa pakikinig, more on tayo sa pagtahimik, sa paghim, na antayin mo ang Diyos na marinig siya. Hindi ka na more on sa pag-speak. Kasi nag-i-intercede sa'yo ang banal na Espiritu. Amen po ba? Kapag may mga times na hindi natin maibuka ang ating mga bibig sa panalangin, nag-i-intercede po ang Spirit para sa atin. At yun po yung time na makinig tayo sa Panginoon kasi the Holy Spirit intercedes for us. Hindi mo kailangan magsalita. Amen po? Amen. Sabi po dito, hindi natin kailangan ng flowery words to pray. Amen po ba? Oh, flower. Hindi natin kailangan ng mabubulaklak na salita para manalangin. Kasi minsan ako po personally, nako-frustrate ako kapag bagang hindi maganda yung sinasabi mo sa prayer. Minsan po nararanasan ko siya at mali pala yun. Kasi gusto mo po yung tamang salita, Lord, talagang magaganda yung construction ng sentence mo. Hindi po ganun. Sabi dito, hindi natin kailangan ng flowery words to pray. Hindi natin kailangan ng magagandang salita. Ang gusto ng lang, Lord, yung laman ng puso mo. Amen po ba? Kaya nga pa nagpe-pray tayo kung ano lang yung laman ng puso mo, yun yung sabihin mo. Kasi iba kapag sa prayer, ang utak na ang nagana. Mali po pag utak na ang nagana, yung mga iniisip mo na lang. Kailangan, dapat po, iyon talagang laman ng puso natin. Amen po ba? Kung ano talaga yung gusto mong sabihin sa Panginoon, ikaw ay maging direkta, wala ka ng tseche o bureche sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Amen. Sabi nga po dito, kaya minsan, empty ka after you pray dahil wala kang natatanggap sa Panginoon. Wow. May times pala na pray, 3 oras ako nag-pray, Pastor, pero bakit ganun po? Ba't parang empty pa rin ako? Bakit parang hindi ako, wala akong strength? Kasi ikaw lang nagsasalita, kapatid. Ikaw lang yung imik ng imik. Kaya feeling mo empty ka kasi hindi ka nakatanggap ng revelation mula sa Panginoon. Hindi ka kasi nagbasa ng salita ng Diyos. Hindi ka nagbasa ng Bible. Amen po ba? Amen. Kaya sabi dito, mas i-prioritize natin yung pakikinig, pagbabasa ng kanyang salita, bago po ang pagsasalita. Amen po ba? Bago ang pagsasalita sa panalangin. Sabi po dito, prayer is listening, prayer is reading the Word of God. Amen po ba? Ang panalangin ay pagbabasa ng kanyang salita. Seeking God is intentional. It has a price. You must be willing to pay to receive revelation from God. Seeking God is intentional. Intentional po ang pagsik sa Panginoon. It has a price. You must be willing to pay to receive revelation from God. Ang paghahanap po sa Panginoon ay intentional. Dapat willing ka na ibayaran mo yung price para ma-receive mo yung revelation, yung kapahayagan na nagmumula sa Panginoon. Sabi nga po ng ating pastor, kung gusto mo ng malalim na kapahayagan, magkaroon ka ng malalim na pagsusuko. Magkaroon ka ng sacrifice. Mag-pay the price ka. Amen po ba? Para makuha mo, katulad po ng babae na tinuro ni pastor, yung babaeng gusto niya, desperado siya na makuha ka ng damit ng Panginoon. Ganon din po dapat tayo. Desperado tayong malaman yung kapahayagan mula sa Panginoon. Amen. Desperado tayong makuha yung knowledge na nagmumula sa Lord. Amen po ba? Amen. Sabi po dito, why do we need to listen more to God than to speak? Bakit po ba natin kailangang makinig sa Panginoon? At hindi po ang magkaroon ng oras, ng maraming oras sa pagsasalita. Number 1, the Lord knows our need.
Alam na po ng Panginoon ang ating pangangailangan. It's time to know what the Lord wants us to do. Yes. Amen po ba? Kapag po nakapag-pray na tayo, di ba nga po sabi ng ating pastor, ang Panginoon ay natutuwa kapag tayo ay nanghihingi sa Panginoon. After po natin masabi yung kailangan nating sabihin, it's the time na makinig naman tayo sa Panginoon. Alam na ng Diyos yung pangangailangan mo bago mo paibuka yung bibig mo. Amen po ba? Amen. Kaya po tayo, ang ating priority ay makarinig ng revelation mula sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Priority po natin na makarinig ng instruction mula sa ating Diyos. Amen. Amen po ba? Amen. Number 2, the Lord instructs us whenever we read the Word of God. Kapag po tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, binibigyan po tayo ng instruction ng Panginoon. Paano mo magagawa yung pinapagawa ng Diyos kung puro kapag sa salita? Paano mo magagawa yung pinapagawa ng Diyos kung hindi ka nagbabasa ng kanyang salita? Amen po ba? Amen. Paano mo magagawa yung yung kalooban ng Diyos kung hindi mo hinahayaan ng Diyos ang mag-speak sa'yo? Amen po. Amen. Amen po ba? Amen. Pangatlo, last po, you will never know what to do if you don't immerse yourself in listening to His voice. Hindi mo alam ang gagawin kung hindi mo ini-immerse, binababad ang sarili mo sa pakikinig sa kanyang salita. Nagtataka tayo, Lord, ano pong gusto niyong ipagawa sa akin, pero ikaw yung nag-asit ng 3 oras ka nang nananalangin. Amen po ba? Kailangan nating makinig, maging sensitive tayo sa salita ng Diyos. Amen po ba? Hindi po all the time tayo ay magkasalita. Sa ating devotion, tayo ay manahimik lang, maghim tayo ay magbasa ng Biblia, at dun po natin malalaman yung kalooban, yung pinapagawa sa atin ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Balikan po natin, ang mature Christians, they have more time in listening to God than speaking in prayer. Immature Christians just consume their time in speaking and they do not let the Lord speak to them. Amen po. Tandaan po natin na the more we mature in serving the Lord, sa pag-mature po natin sa paglilingkod sa Panginoon, ang ating pong ginagawa, ang ating pong priority, bilang marami po tayo ngayon, marami pong pinapagawa ang Diyos sa church, bilang po tayo, may mga ginagawa tayo sa ating kanya-kanyang ministry, sa ating pong mga marketplace, ang ating pong kailangan gawin ay makinig sa Panginoon. Lord, ano pong kailangan kong gawin para turuan ang nila-life group ko? Lord, ano pong kaya kong gawin? Ano pong kailangan kong gawin, Panginoon, para turuan ng kids? Ano pong kailangan kong gawin, Panginoon, para, Lord, makapag-win soul? Amen po ba? Amen. Kaya po, every time that we hear from the Lord, alam natin yung ating kailangan gawin. Amen po. Amen. Hindi mo mararanasan, hindi mo magagawa yung pinapagawa ng Panginoon kung hindi ka natututong makinig sa Panginoon. Amen po ba? At tayo po ang priority natin ngayon, kung gusto po nating mag-mature, ang ating pong priority natin ngayon, kung gusto natin mag-come up higher day by day, tayo po ay sa Panginoon, tayo po ay makinig sa Kanya. Amen po ba? Amen. Amen. Mag-listen po tayo sa boses ng Panginoon, makinig tayo sa sinasabi ng Diyos sa ating buhay. Amen po ba? Amen. Amen po. At meron po akong isa-share na verse. Ito po ay kanina nagde-devotion po ako, sabi ko, sakto to sa ituturo ko, Lord Talagang ayun yung hinit ng Panginoon. Sabi ko, magde-devotion ako kasi nga po, mamaya may meeting pa din po kami, so nag-devotion na po ako. So, ito po, sa Proverbs 28:9, natuwa lang po ako sa Lord kasi totoo nga talaga na kailangan mong more on listening ka kaysa pagsasalita. Tama. Amen po ba? Maano na kapag ikaw yung nakaalam ng truth Amen po ba na, Lord, kailangan ko po talagang gawin to kasi sinabi mo to sa salita mo. Amen po ba? Yes. Sabi po sa Proverbs 28 verse 9. Last na po ito. Proverbs 28:9. If one turns away his ear from hearing the law, even his prayer is an abomination. Sa Tagalog po, sino pong may Tagalog po dito po? Maganda po din sa Tagalog po siya. Ang panalangin ng tao hindi sumusunod sa kautusan ay kasuklam-suklam. Ayan, sa Tagalog. Ang panalangin ng taong hindi sumusunod sa kautusan ay kasuklam-suklam. Aba. Maganda din po ito sa NIV. Sino pong may NIV po dito? If anyone turns a deaf ear to my instruction, even their prayers are detestable. Ayan. Aba. Ibig sabihin, sabi po dito, kapag ang isang tao ay hindi na nakinig sa Panginoon, pati ang panalangin niya ay abomination. Sa Tagalog, kasuklam-suklam. Hindi ka tanggap-tanggap yung prayer mo. Masakit po
Amen po ba? Sabi po dyan, abomination, detestable ang prayer mo. Hindi ka tanggap-tanggap kasi hindi ka natututong makinig eh. Amen po ba? Amen. Sabi dyan, if one turns away his ear from hearing the law, hearing sa kanyang salita sa Biblia, even his prayer is an abomination. Kasuklam-suklam ang panalangin ng taong hindi natututong makinig sa Panginoon. Amen po ba? Kaya po tayo, bilang tayo ay isang Kristiyano, if we want to mature, mas lalo po tayo mag-immerse sa pakikinig sa kanyang salita. Amen po ba? Mas lalo po na na-immerse ang ating sarili sa pakikinig ng salita ng Diyos. Lord, ano pong kailangan kong gawin? Ano pong pinapagawa niyo sa akin? Panginoon, gusto ko pong malaman yung instruction mo. Lord, gusto ko pong malaman yung kapahayagan na nagmumula sa'yo. Amen po ba? Amen po. Amen. Amen po. Tayo pong lahat, tayo po ay mag-immerse sa kanyang salita. Mag-immerse po tayo sa ating pakikinig, pagbabasa ng salita ng Diyos. At ang Panginoon po, sabi dyan, hindi niya pinapakinggan o abomination ang panalangin ng taong hindi nakikinig sa kanyang salita. Hindi ginagawa yung inuutos niya. Amen po. Amen. Kaya po sabi dyan, tayo po ay, ang bilang pong mature ng Kristiyano, tayo po ay more on sa listening. Amen po ba? Ang mature ng Kristiyano, more on listening tayo. Hindi tayo nagsasayang ng lawa, hindi tayo puro salita. Amen po ba? More on tayo sa pakikinig na sa Panginoon. Amen po. Maraming pinapagawa sa atin ng Lord. At kung tayo po ay sensitive enough, tayo po ay magbasa ng kanyang salita. Amen po. Amen po ba? At ilan po sa gabing ito, purihin po ang Panginoon at tinatawagan ko po ang ating pastor kung meron po siyang dadagdag. Amen. Praise God. Salamat, Pastor Asaylin. Pagpakan po natin ng Lord. Amen. Anong topic natin? Anong title? Christian. Mature Christian. Okay. Patagdagan ko lang. Ibig sabihin, humility is maturity. Amen. So kung pag ikaw ay mapagpakumbaba, you are considered mature. Obedience is maturity. Amen. Pag ikaw'y masunurin, maturity po yun. Amen po ba? Amen. So ang kabaliktaran ng disobedience is immature. Ang kabaliktaran ng pagpakumbaba, mapagmataas, immature. Nakikinig ko ba kayo? Amen. Amen. Ano? At napaganda na pinapaalalahanan tayo ni Lord. At even ang Lord, sinabi niya doon sa disciple, even doon sa mga Hudyo, Rika doon sa John chapter 8, kanina ito yung tinuro namin ni Brother Nathan, ito yung tinuro na yung lingkod sa jail. John chapter 8 verse 31 to 32, if you will continue in my teaching, you are my real disciple. Ano? If you continue in my teaching, you are my real disciple, and you will know the truth, and the truth will set you free. Amen po ba? So, ang key indicator na para ikaw ay magiging totoong disciple, kasi ang totoong disciple ay mature. Sabi ko, totoong disciple ay mature. Pero merong key indicator doon, ang sabi doon, if you will continue in my teaching, you are my real disciple. Amen po ba? Because ang salitang disciple ay hindi po siya hindi siya pang religious na word. Ang salitang disciple means pupil, student, learner. So yung mga learner at saka pupil at saka mga student, sila lamang ito yung mga potensyal na mag-grow o mag-mature sa inaharap. Kaya clear po sinabi doon na if you will continue in my teaching, you are my real disciple and you will know the truth and the truth will set you free. Now, ano po ba yung teaching ng Lord? Sabi niya, if you will continue my teaching. Balik tayo, ano ang teaching ng Lord? Ang katuruan niya ay patungkol sa kingdom. Amen. So, ang teaching niya is patungkol sa kingdom. The first preaching and teaching ng Lord, Mark chapter 1, verse 15. Ang sabi, repent for the kingdom of God is at hand. Matthew chapter 4, verse 17, same word, repent for the kingdom of God is at hand. And Luke chapter 4, verse 43 to 44, sabi niya, dapat ko rin ipangaral ang paghahari ng Diyos sa iba't ibang bayan sapagkat ito yung dahilan kaya niya ako sinugo. Luke chapter 4, verse 43 to 44. So kaya sabi ng Lord, if you will continue in my teaching, you are my real disciple. And a mature believers, a mature Christian is doing what Jesus did. Amen. Amen po ba? Ang Panginoon po ay obedience, ang Panginoon po ay punong-puno ng pagpapakumbaba. Amen po ba? Ulitin ko again.
Humility is maturity. Obedience is maturity. Nakikinig po ba kayo maigi? That's why yung text mong yun kanina, pinagbulay-bulay namin doon, isinare ko doon sa kabuuan ng BGMP. Why? Why? Because hindi lahat mahiga na nagbabasa ng Bible kanina. Binigyan din ni Sister Cyril, binigyan din niya na reading the Bible is prayer. True po yan. But put it on the record, hindi lahat na nagbabasa ng Bible ay born again. Hindi lahat na nagbabasa ng Bible ay mature. Okay? Nagiginig po ba? Because even the Mormons, even iba't ibang mga religion, ay nagbabasa po sila ng Bible. Hello, nagbabasa po sila ng Bible. So anong pinagkaiba po sa atin po na tayo nagbabasa ng Bible? Every time we read the scripture, we listen. Every time we meditate, every time we study the laws and principle of God, pakinggan niyo kung maigi, you apply it. Amen. Amen po ba? Amen. Faith cometh by hearing and hearing the word of God. True. Tama po ba? But listen, faith, even si Satan may faith, Rika. Kuya Luis, even si Satanas may faith. Nagtatrumble pa nga siya eh. James chapter 2, verse 18, 19 to 20 to 21, si Satanas daw ay may panampalataya. Pero there's something, wala si Satanas talaga gawa. So that's why faith without work is dead. So show me your faith without work, sabi ni Apostle James. Amen po ba? Balik ulit tayo. If you will continue. That's why ang pagtanggap sa Panginoon, not just one time. There's a continue. If you will continue in my teaching, you are my real disciple. And you will know the truth, and the truth will set you free. What is the truth? Ano yung truth na yun? Ano yung truth? Ano yung truth? Ang sabi ng Lord, kung ano ang nakikita ko sa Ama, siya kong sinasabi sa inyo. Kung anong narinig ko at nakikita ko sa Ama, siya kong sinasabi sa inyo. Amen po ba? Amen. And that's the truth. Kaya ang Panginoon, ang sabi ng Lord, if you will continue. So, not just one time receiving, but continue. Sabi mo, continue. Continue. Nakikinig po ba kayo maigi? Continue. Amen po ba? Amen. That's why ang teaching ng Lord, dapat continue. Mamaya magpipray tayo. Siningit ko po talaga ito. Kanina kay Bagamat na sa jail. Ang kailangan ng bansang Pilipinas is paghahari ng Diyos. Amen. And it will start in us. Kahit anong batas, kahit anong reforma, kahit anong program, kahit anong gawin ng gobyerno, ipang bawat nakaupo sa posisyon mula sa House, sa Legislative, sa Judiciary, sa katastasan, hindi sila pinaghaharian ng Lord. Instead the Philippines saying the same. Kaya may trabaho ang church. Ang trabaho natin is ituro ang paghahari ng Lord. I-preach ang paghahari ng Lord. Kaya ang dalangin natin in these last days na tayo, bagamat maliit ang church natin, small but cute but terrible, sabi doon? Ang ating goal ngayon is makita sa atin yung paghahari, and in the future, kung magiging mga attorney kayo, abogado, mayor, governor, amen po ba? This is my prayer. Amen po ba? Totoo yan, we need governor, mayor na pinagharian ng Diyos. Amen. We need councilor na pinagharian ng Diyos. We need barangay captain na pinagharian ng Diyos. Amen. Amen po ba? Amen. Bakit ko pwede sinama? Kasi sama po natin dito sa prayer. Amen po ba? Amen. May tanong sa aking kabataan kasi sino niya, Pastor, pwede pang sumama sa ganito? Sabi ko sa rally, ganun. Sabi ko hindi, ang laban natin ay through prayer. Pag-pray natin sila. Amen. Amen po ba? Amen. You don't need to do that. Amen po ba? Yes. That's why, again, ano sabi? Maturity. Dalawa lang word na iwan ko. Humility is maturity. Obedience is maturity. Pag nakikita mo sa iyong sarili na ikay mapagpakumbaba, ibig sabihin nagmamature ka. If nakikita mo yung sarili na ikay masunurin, ibig sabihin nagmamature ka. Simple lang po ang dinyaman ng Lord. Amen po ba? Amen. Every time na ikay mapagpakumbaba at masunurin, nagmamature ka. Amen po ba? Amen. Lastly, dagtuan mo rin sinabi ni Sister Sai kanina, prayer is listening to God. Amen? Amen. Sabi ko, prayer is listening to God. Why? For us to receive clear understanding. Amen. For us to receive clear understanding. And fresh now proceeding word of God.
That's why pag tayo nagpipray, kaya nga prayer is listening. Dati nung tayo bago-bago pa, we keep talking, we keep talking, we keep talking, we keep asking, we keep asking. Amen po ba? Walang masama. Pero habang ikay tumatagal na, nagmamature ka na sa prayer, sabi mo, nagmamature ka na sa prayer, you are willing right now to listen. You wait and you see. Amen. Yes. Ikaw ay willing ngayon umupo, makinig. And every time you're willing to listen, clear understanding. Sabi mo, clear understanding. Pinapakinggan ko si Dr. Miles Monroe isang araw lang. Sabi niya, ang ano niyo ba iniling ni Solomon ay understanding? 1 King chapter 3, verse 9. Ang sabi niya, give me ay understanding to govern these people. Pamalaan yung mga tao dito. Why? Because yung knowledge, understanding, and wisdom, alam niyo ba yung understanding ay pwede siyang mas mataas kaysa sa wisdom? Kasi para may-apply mo, para maging ma-apply mo ito accurately sa wisdom, dapat clear ang pag-receive mo. Clear ang comprehension mo. Amen po ba? Amen. Amen? Para maganda yung dating. Pag maganda yung outcome sa wisdom, dapat clear ang pag-receive mo. Amen? At sinabi niya nga, nothing is yours until you discover it. Amen. Amen. Nothing is yours until you discover it. Yun na po mga pinapakinggan ko ngayon eh. Pinapakinggan ko mga word. Nothing is yours until you discover it. Ako sinishare ko sa inyo lagi, nothing is yours until you understand it. Amen po ba? Amen. So maturity start by praying, listening, and understanding, and applying. Maturity begin. Amen po ba? Klaro po ba? At tayo po tumayo at mag-pray po tayo. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Father JB, kayong mawit. Awitan natin ang Lord. Ano ba yung natapat si Bayong Pilipinas? Sinong song leader? Bakit dito nga kayo dalawa, tatlo? Para di na maubos yung boses ko. At nire-reserve ko ito sa Saturday, Sunday, and Monday. Okay? Hindi kayo dito. Hello. Sound check. Praise God. Walang iba? Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Oh, let's pray the Spirit, let's pray the Holy Ghost. Just operate in the frequency of the Spirit and allow our spirit to partake in the realm of the Spirit, because the Lord said, John, come up here and I will show you the mighty things that is to come. Oh, our Father, we are so excited to partake in the realm of the Holy Ghost. Lord, fill us with your power, fill us with your anointing, fill us with your wisdom, fill us with your knowledge, equip us, Lord, and strengthen us with your power. Oh God, the Holy Spirit, we are so excited. You said upon your word in Ezekiel 22 verse 13, naghahanap ka, Panginoon, na mamamagitan. Lord, and here we are. Lord, we pray, nawa matagpuan mo kami, na kami ay manalangin sa bansang Pilipinas, sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Lord, we will not be selfish, Lord, because our battle is not against flesh and blood, but against the rulers, Lord, against the principalities, in the name of Jesus. Come on, hallelujah, ministering angel of the Lord, sing with us, and we do believe, Lord, let your power, and the dominion in the name of Jesus. Let's worship the Lord. God's righteousness The Son of God. Hallelujah. We praise you, we adore you, God. Jesus.
shall know no bound. For your majesty and power, for his kingdom in the sky, and his kingdom's reign, and his kingdom's rule, and his kingdom power and authority. Oh Jesus, 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 Jesus. Righteousness, and his kingdom will go down. Let your kingdom come. Let your will be done on earth that is in heaven. Let your kingdom come. Let your will be done on earth that is in heaven. Let your kingdom come. Let your will be done on earth that is in heaven. Let your kingdom come. Let your will be done on earth that is in heaven. Let your kingdom come. Let your will be done on earth that is in heaven. Oh Jesus, come on, power and authority. Jesus, 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 God's righteousness. Come on, samahan niyo ako sa panalangin. Palakpakan natin ang Diyos. Ang hari na mga hari, Panginoon. With a melody in the spirit. Come on, just open your mouth. Begin to thank God. Begin to praise Him. Come on, adore Him. Magnify Him. Come on, just magnify Him. Magnify Him. Adore Him. Father God, Lord, hindi na po kami nagtataka, Panginoon, kung bakit nangyayari ito sa bansang Pilipinas. Kung bakit, Panginoon, nabubulgar. Because ito, Panginoon, ay bunga ng mga panalangin ng mga lingkod mo na nauna sa amin. Hindi aksidente, Panginoon, kung bakit nakikita ng aming mata ang mga pangyayari ngayon. Lord, salamat dahil ito'y katugunan ng mga propesiya, ng mga prophetic prayer na binabitawan mo sa mga lingkod mo. At bilang kami, Panginoon, sa pamilya mo, sa TGC, kami ng mga anak mo, Lord, nagpapasalamat po ako, Panginoon. Lord, na ipinapakita niyo sa amin na ito'y galaw ng iyong kamay. Lord, magbabago ang bansang Pilipinas. Alisin mo lahat ng kurang. Alisin mo, papalitan mo sila lahat. In the name of Jesus, namamayani, Panginoon, ng katuwiran ng kamanalan. Lord, sa lahat ng pamunuan mula sa House, sa Senate, maging sa pamunuan ng Presidente, dahil hanggang sa barangay Tano, God. Naniniwala kami na, Lord, itong taon na ito, Lord, ang Philippines, Lord, will never be the same again. Lord, bumibilang kami ng ilang taon, pero naniniwala kami, Panginoon, na hindi aksidente na nakita na aming mata, hindi aksidente na napakinggan namin. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sapagkat ikaw ay Diyos na tapat. Pinugod mo ang panalangin ng iyong mga lingkod. At ang panalangin ko po, Ama, Lord, matapos mong alisin ang lahat ng mga korap, lahat na nanunungkulan, lahat, Panginoon, na hindi ayon sa iyong kalooban. Lord, ikaw ang magpapalit ng mga taong pinag-aharian ng Diyos. Mga taong mga anak mo. Lord, I pray in the name of Jesus. Lord, mula sa Presidente, Vice Presidente, hanggang sa Senate, hanggang sa Congress, Governor, Mayor, Panginoon, Barangay, Council, Tano, sa lahat ng institusyon, pamunuan in the name of Jesus. Lord, salamat. Patuloy ka, Panginoon, na makumilos. Lord, inayaan ka namin, Ama, kumilos. Kung nakikita ng bansang Pilipinas, negatibo, pero iba ang pagtingin ng iyong iglesia. Iba ang pagtingin namin sapagkat nakikita namin na gumagalaw ka. Ito ang mga pagtingin ng pinag-aarian ng Diyos. Ito ang mga pagtingin, ito ang mga pandinig ng mga pinag-aarian ng Diyos. Na
Nagpapasalamat kami na may ginagawa ka sa aming bansa. Lord, ang bansang Pilipinas ay mayaman. Ang bansang Pilipinas ay mayroong gobyerno. Ang bansang Pilipinas, Panginoon, ay pagharian mo, Ama. Kahabagan mo, mga tao, Panginoon, na pinapaikot nila ang mga sambayanan, mga bayan, Panginoon. Lord, kahabagan niyo yung mga taong nasasangkot. Lumabas, Panginoon, ang katotohanan naman. Hindi ko sila dinadalangin ng parusahan mo. Ngunit sa pagtataong ito, Panginoon, Lord, sa kanilang pagpapahayag, sa kanilang pagkukompes, Ama, ang dalangin ko, makatabatagpo ka nila. Ang dalangin ko sa mga tao ngayon na nagkukompes, totoo man o hindi. Ang dalangin ko, Lord, na ngayon nasa Senate Blue Ribbon, ang dalangin ng iyong lingkod, Lord, makakilala sila sa iyo. Lord, makakilala sila sa iyo. At minsan pa, Panginoon, nagpapasalamat ako. Yung mga tahimik na mga manampalataya na naroon sa Malacanang, sa House, sa Senate, bigyan mo sila ng lakas ng loob. Upang ipag-aral ang iyong kalooban, ipag-aral ang iyong salita, ang iyong kapangyarihan sa pangalan ni Jesus. Church, pakinggan niyo ako, TGC family. Meron tayong magagawa. Hindi aksidente. Dapat matuwa ang mga tayo. Alam niyo kung bakit? Sapagkat tagumpay ang Diyos. Tagumpay ang Panginoon. Inaalis ng Panginoon ang unti-unti. Inaalis ng Diyos. We pray na bansang Pilipinas ay mapapabilang sa mga mayayaman na bansa. At mangyayari lamang yun kapag kumigos at kumikilos na ang kamay ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Lord, I pray in the name of Jesus. The Lord, lahat ng kapastoran, lahat ng iglesia, mapapaptisman ito, Panginoon, mapapentecostal. Lord, I pray na magkaisa sa Lord, sa isang kalooban kung saan ay papahayag ang iyong salita. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Lord, salamat po, Panginoon. Nagpupuri ang iyong likod at nagpapasalamat. Lord, ikaw patuloy na luminis. Lord, napakinggan ng iyong likod, yung isang propeta mo ngayon nasa iyo na siya, Panginoon. Sabi niya, Panginoon, noong nakaraan, sa loob ng 5 taon, they will shifting at nangyayari na agad. They will have a shifting in this country at nangyayari na po, Panginoon. Lord, I pray na gamitin mo kaming vessel. Come on, pray! Lord, gamitin mo kami namang vessel upang makatulong kami sa bansang Pilipinas. Lord, sa aming barangay, sa aming school, sa aming trabaho, Panginoon, in the name of Jesus. Tandaan ninyo, mga kapatid, tandaan nyo din si family, kailanman ang prayer, hindi boring. Hallelujah, Lord. And while we would, Lord, kami ay nagsasalita, we allow you to talk into our spirit. Talk in our spirit, O God, in the name of Jesus. Sa pangalan ni Jesus. O Abba Father, in the name of Jesus. Come on, samahan niyo ako patuloy sa panalangin. Lord, I pray sa lahat ng mga pastor, maging sa mga pastor na nanonood ngayon. Cast all your cares upon Him because He cares for you. In the name of Jesus, sa lahat ng churches, in the name of Jesus, I rebuke the spirit of familiarity in your church, in your home. And right now, I pour the spirit of humility, obedience to God and to the men of God. I pray in the name of Jesus, the Lord, sa lahat ng mga pastor, churches, I pray, Lord, that they will lack nothing. They will lack nothing. They will lack nothing. Lord, i-bless niyo po, Ama, ang lahat ng mga kapastoran, lahat ng churches, at ang lahat ng churches ay magtatagumpay, lahat ng churches ay talago, in the name of Jesus, na ayon sa iyong kalooban, lahat ng mga pastors ay well provided, lahat ng mga elders ay well provided, they will lack nothing, lahat ng mga pastors staff, they will lack nothing, lahat ng mga worshipers, they will lack nothing, volunteers, they will lack nothing, lahat ng mga workers sa field, sa field, they will lack nothing. I pray, receive it, believe it in the name of Jesus. Kapag samahan ninyo ako patuloy sa prayer, itaas mong iyong pamilya,
In the name of Jesus, come on, lift up your hands. Alang-alang sa iyo na naglilingkod, may kagalingan sa pamilya mo. In the name of Jesus. Lord, hindi kami magsasawang maniwala na ikaw ang Diyos nagpapagaling. Lord, I pray, continually healing. Ano mang mga bukol, tumor. Come on, confess it. Sa pangalan ni Jesus. In the name of Jesus, I speak healing. Katarata, lupus, lustos, albumanas, gout, goiter, hallelujah, cancer, bukol, myoma, arthritis, diabetic, kidney, oh, hallelujah, tumor, hallelujah. In the name of Jesus, albumanas, lustos, high blood na high, in the name of Jesus, sa lahat ng mga sakit na ito, sa pangalan ni Jesus. Come on, use the key, use the key. Sa pangalan ni Jesus, aking kitang, hallelujah, sinasaway, at aking kitang sinasalutuhan. I curse you, in the name of Jesus. I curse you, and I uproot you. I uproot you. I uproot you. Pinupulot mo yung ugat na yan. At yung ugat na yan, I curse you na matulog na wala ka. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. In the name of Jesus, I use the power of the blood of Jesus, the power of the name of Jesus, the power of faith, the power of the name of Jesus. I command you, goiter, spirit of goiter, sakit sa puso, sakit sa labay, sa kidney, sa bato, in the name of Jesus, hallelujah, sa matris, sa pangalan ni Jesus, in the name of Jesus. Come on, believe, come on, pakitin mo kayo ng pangalan. Sabi ko, magpagkit ka ng kanilang pangalan. Come on, magpagkit ka ng pangalan. Amen po ba? Hallelujah, Lord, you sent your word. Psalms 107 verse 20. I sent my word and heal them and deliver them and save them from their destruction. O sa pangalan ni Jesus, in the name of Jesus. Lord, nabanggit ko man sa hindi ko nabanggit na nakakaramdaman. Kung meron dito na hindi, hallelujah, maging sa mga nanonood, sa pangalan ni Jesus, ikay pinagaling ng Lord. Thank you, Lord. Receive it. Hallelujah. Mula sa physical na kalagayan, sa kalagayan ng katawan, dadako tayo sa kalagayan ng emotional. Sa mga lift up your hands, sa pangalan ni Jesus, ikaw ay pinagaling sa anumang salita na binitawan, emotion, pinagaling ka sa mind, will, and emotion. You are healed, you are healed. You are healed. Release it to God, release it to God. Come on. Release it to God, release it to God. Ano bang mga emosyon, salita, negatibo sa pangalan ni Jesus. In the name of Jesus, sa pangalan ni Jesus. Oh, hallelujah, patuloy kang maniwala. Ikay, pinalaya ng Lord sa mga salita negatibo, sa mga takot at mga pinalaya ka sa pangalan ni Jesus. In the realm of the Spirit, sa pangalan ni Jesus. The Lord said, do not be ashamed and do not fear. Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you, I will help you, I will uphold you with my victorious right hand. Lord, itinataas ko. Come on, lift up your two hands. Dalawang kamay, mataas. Now, habang nakataas sa iyong kamay, habang ako'y nanalangin, huwag po kayo magsasalita, I will pray only, but you ask God, habang kayo tahimik, you ask God for a clear understanding. Ora bababahande, rinabahande, shakadadadahande. O sa pangalan ni Jesus, hallelujah, ang bahay mo ngayon will never be the same again. The atmosphere in your home will never be the same again. Lord, thank you. Ministering angel of the Lord, Angel Michael, in the name of Jesus, I command you to arrest, in the name of Jesus, all kind of evil, demonic spirit, influence, fear, anxiety, depression, lust of the flesh, lust of the eye, pride,
espiritu ng alak sa buong pamilya mo, sa pangalan ni Jesus. You are released right now. They are released right now. Come on, believe. Hallelujah. In the name of Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Just continue to lift up your hands. Come on and begin to believe. Just ask Lord. Clear understanding. Ano ang gusto ipagawa sa iyo ng Panginoon? Come on, lift up your hands. Hallelujah. No more worries. No more worries. In the name of Jesus, you are healed mentally, spiritually, physically, emotionally. Just lift up your hands. Just lift up your hands. Oh, our Father, just thank you. Release. Release it. Release it. Release it. And let the joy of the Spirit, let the joy of the Spirit, put it out, receive it. Receive it. Put it out in your heart. Put it out in your heart. Put it out in your heart. The joy of the Spirit. Hallelujah. In the name of Jesus. Oh, our Father, thank you. Thank you for this wonderful night. Thank you, Lord. Lift up your hands. Just continue. Lord, bless this head. Bless these hands. At ang iyong kamay, patong mo sa iyong puso. I allow you to pray. I allow you to pray. Yung puso mo. Begin to pray. The Lord wants to na marinig. Sabihin mo ngayon yung pinakalaman ng puso mo. Yung pinakalaman ng puso mo, sabihin mo. Louder po, huwag kayo mahiya. Si Lord po nakakapakinig niya. Yung laman ng puso mo. Oh, rabababa, shake ka na babakante. Come on, yung laman ng puso mo. Do it. Oh, shaka na dadakante. Oh, shaka na dadakante na naman. Hallelujah. Yung laman ng puso. Oh, release! Release! Maging kagaya tayo ng babaeng tinutubo. Ang sabi niya, mahawakan mo lang ang halinaya ng kanyang damit. Gagaling ako. And right now, hallelujah! Mahawakan lang natin ang Lord sa pamamagitan ng ating panampalataya. Gagaling ka na laya. Come on. Yung pinakalaman ng puso mo. At maaari tayong lumuhod. Huwag niyo pong titipirin ang iyong sarili. Huwag niyo titipirin ang iyong sarili. Gusto niyong lumuhod, umiyak, sumigaw. Jesus! Do it! Come on, do it. Alam ng Diyos na natakot ka. Alam ng Diyos na nangangamba ka. Alam ng Diyos. Kaya ang panawagan ng Panginoon. Hallelujah, yung laman ng puso mo. Come on, church! Oh, Rashakada Yanda. Shakada Yande. Come on, pray the Spirit. Shakada Hande. Habang kayo'y nakaluhod ang bawat isa sa presensya ng Panginoon. Hallelujah! Hindi ikaw yan. May Diyos ka. Amen. May Diyos ka. Huwag kang mangangamba. Amen. Hindi matapos ang laban. Huwag kang malulungkot. Huwag kang madidiscourage. Lahat ng pangalan, lahat ng buhod, maluluhod, lahat ng sakit, lahat ng karamdaman, lahat ng pangyayari, lahat ng sitwasyon ay may pangalan. Ngunit pangako ng Diyos, lahat ng pangalan, lahat ng tuhod, lahat ng natin ay magsasabi, Jesus is Lord. Amen. Just iyak po kay Lord. Mag-proud po kay Lord. Hallelujah. Come on. Proud po. Shakada yanda. Ura po shikiribihanda. Ura babahande. Shakadadahanda. Shakidihande. Shakadadahanda. Rala sekadahande. Ora suka babuhanda rakabahande. Yekidihande. Hallelujah. Isang tip ko sa gabi ito. Begin to pray the Spirit.
Begin to open your mouth and to pray this frequency of the Spirit. Oh. Pero dito sa inyo, Pastor, parang napapagod ako. Pastor, parang nangihina ako. Lahat naman ay ginawa ko sa pamilya ko, pero ayaw nila, Pastor. Para mga, Lord, Pastor, parang ayaw nila, Pastor. Now, begin to pray the Spirit. Begin to pray the Holy Ghost. Begin to pray the Holy Ghost. In the Spirit. Come up higher in the Spirit. Come up higher in the frequency of the Spirit. Fine-tuning in the Spirit. Oh, Rama-Baba-Babahan. Shaka-da-da-da-handa. Liana-la-la-la-la. Tigalaman-tigalibihan. Oh, in the name of Jesus. Oh, Rama-Baba-Babahan. Oh, I invoke the blood. I pray the blood. I invoke the blood. I pray the blood. The blood of Jesus. In the name 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 of Jesus. Christ is the answer. Christ is the answer. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Oh, every time shall confess that Jesus is Lord. Just continue. Oh, God, the Holy Spirit. Oh, hallelujah. Oh, live up to God. Live up to God. Oh, live up to God. Oh, our Father, in the name of Jesus. Oh, God, the Holy Spirit. God, the Holy Spirit. Touch, oh Lord. Touch your people, oh God. Touch their life. Empower their spirit. Free their soul. Free their mind, will, and emotion. Lahat ng free. Lahat ng pinalaya ng Lord, sumigaw ng Amen. Lahat na naniwala kang gumalaw ang Lord sa gabing ito, sa pamilya mo. Amen po, amen! Praise God. One more time. Father God, sa lahat na nandito, maging wala rito ngayon. Your prayer life, your devotion life, your intimacy with the Holy Spirit will never be the same again. Bakit di mo lang kay Pastor? Sino dito gusto niya ulit ma-in love sa pagbabasa? Ma-in love sa panalangin ni Papa Lens? Come on, I pray for you. Father God, Lord, right now, I'm releasing to you right now the grace of God. The grace of God is a power to do what God wants us to do. Receive it. Thank you, Lord. Hawakan mo yung dalawang kamay mo, yakapin mo yung sarili. Dalawang kamay, yakapin mo yung sarili. Listen. Your life determined, makinig, by your decision. Your life is determined by your decision. Go deep and grow up. Go deep and grow up. Father God, yakapin mo sila kagaya ng pagyakap nila sa kanilang sarili. Pag-uwi po nila, Panginoon, Lord, their life will never be the same again. Amen, Lord. Si Kuya Luis ay matatapos niyang Exodus ng Leviticus. Yes. Matatapos siya, Panginoon, ang Deuteronomy, ang Joshua, ang Judges, ang First King, ang Second Kings, ang First Chronicle, ang Second Chronicle. I pray in the name of Jesus. Ng bawat isa dito, I pray, pinagaling mo si Kuya Robert sa kanyang ubo. Ang Kuya Luis, I pray, protektahan niyo po siya. Yes, Lord. Alam mo kalagayan ng kanyang puso. I speak life and covering sa iyong buhay. Yes, Lord. In the name of Jesus. Father God, thank you for this wonderful intimacy with the Holy Thank you, Spirit. Lord. Thank you, Lord. Lahat na nakaranas ng power ng kapangyarihan ng Lord. Sumigaw na hallelujah! Amen. Amen. Tawagan ko na po sino mag opening time.
Hindi ko na mag-closing. Tapos mag